Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Isang maulang pagbati sa inyong lahat, no. At bagyo pa rin. Kaya medyo maingay yung yung mga patak ng ulan tsaka yung mga hangin-hangin din. Pero anyways, no. Gusto ko lang i-share ngayon yung tungkol sa sa salitang action speaks louder than words, no. At ako bilang isang Stoic ay naniniwala ako doon sa sa thought na 'yon, na dapat ay mas piliin natin na umaksyon kaysa sa pag-iisip ng matagal, no? Hindi ko naman sinabi na huwag na tayong mag-isip, no? Ang importante lang ay nagta-translate sa sa action ang ating iniisip, no? Kasi lagi tayong nagkakagulo kapag nagtatagisan tayo ng ng pananaw, no? Yung mga debate na yan, bakit dinidiscourage ng mga Stoics, no? Yung mga debate, pagtatalo, lahat, kasi walang patutunguhan yan, no? Ikaw, para patunayan mo na tama ka, hindi mo kailangang isabihin sa iba. Gawin mo, no? At ngayon, kung gumagana yung naiisip mo, hayaan mo kung susunod sila sa'yo o hindi. Hindi importante yun. Pero most likely, susundan ka. Kasi, unang-una, kung gumagana yung naiisip mo, patuloy mong gagawin yan. Kasi kung hindi gumagana, palyado ka, nag-fail ka, magle-learn ka ron eh. Paano ka mag-learn? Kasi hindi mo na gagawin ulit yon. Hindi mo na uulitin yon. At madaling mag-learn. Kasi, mapahiya ka man o hindi mo na gagawin yon. Pero sa pagsasalita, nandyan, iiral yung ego mo tsaka yung pride mo eh, pag nakipagdebate ka. At pagka ikaw ay or pinatunayan ng iba na mali ka, di ba? Hindi mo tatanggapin. Bihira yata yung yung tumatanggap ng pagkatalo pagdating sa debate, no? Bihira yung gano'n. Kaya might as well be quiet pagdating sa pananaw mo, no? Halimbawa, meron kang paniniwalang meron kang religious belief, no? It's useless na makipagdebate sa ibang relihiyon. So ngayon, patunayan mong tama ka sa pamumuhay mo. Makikita sa pamumuhay mo kung tama yung paniniwala mo. Sabihin mo, ako ang daan, o kami ang daan. Ang tinuturo ng Diyos ay ganito, ganyan. Huwag kayong magiging mapang-api. Huwag kayong magiging mapagmataas. Makikita nyo kung ikaw ay mapagmataas ka. Tapos matapobre ka. Ngayon, saan ako maniniwala? Sa sinabi mo o sa ginawa mo o sa pinakita mo? Siyempre doon sa pinakita mo, di ba? So, useless pa rin yung pagsasabi kung anong totoo. So, simple lang yan, di ba? Meron tayong science, meron tayong technology. Yung science would remain science kung hindi nilapatan ng technology. At naging totoo ang science dahil may teknolohiya. So, ganun yan. Yung engine, lahat ng mga laws and theories na tinest ng science, naging totoo dahil sa engine, no? So, lahat ng mga theories na associated doon sa engine na 'yon, naging totoo na. Naging tama dahil gumana. So, kung ano man ang naiisip mo, gawin mo teknolohiya yung buhay mo, no? So, at hindi yung external, kundi ikaw mismo. Ikaw mismo yung teknolohiya. Paano ka ba nagso-survive? Diba? Kasi
Yung paggalaw natin, ang purpose niyan ay para mag-survive tayo. So we can move from one place to another. Not only to not to change the world, but also to change ourselves. No? So kung nung araw, di ba? May mga lugar na nagbabago tulad ng mga desyerto ngayon, no? So yung mga desyerto ngayon, tulad doon sa sa Egypt, sa Nile, no? Sa paligid ng Nile, nung araw lush and green yan, no? Pero asa na yung mga tao? Siyempre, nag-migrate na. So, ganun din sa ibang lugar na na yelo ngayon, na dati ay komunidad. Pero asa na yung mga tao? Nag-migrate na. Yun yung mga ninuno natin, di ba? So, survivor ang mga tao nang dahil sa paggalaw. Bakit tayo kailangan gumalaw? Para maka-adapt sa pagbabago, di ba? At hindi tayo makakapag-adapt sa pagbabago kung hindi tayo mag-exert ng energy. Ngayon, yung guide natin ay yung isipan natin. So, kaya dapat ang isipan natin, huwag masyadong malayo. Kasi kapag puro tayo isip ng isip at hindi tayo gumagalaw, nalalayo na yung isipan natin, hindi na siya nagre-reflect ng kalagayan sa present. So, naiisip mo na yung past, naiisip mo na yung future, wala na rito. While, ang purpose ng isipan ay nandoon sa present. No? Paano tayo i-guide para makasurvive. Diba? So, hindi pwedeng malayo ang tingin natin. Lalayo ang tingin natin kapag nag-stop yung action, tapos gumana yung isipan. So, kaya dapat, i-translate natin sa action yung naiisip natin. Although, syempre, hindi tayo pwedeng umaksyon nang hindi tayo nag-iisip. Pero dapat, ganun lang kasimple. Ang isipan natin, nilikha para doon. Hindi nilikha ang isipan natin para ipakita sa iba na matalino tayo. Hindi nilikha ang isipan natin para ipakita sabihin sa iba na maniwala kayo sa akin. Ang isipan natin ay nilikha para i-guide yung action natin. Ngayon, ang isipan natin, kung ano man nandiyan dyan, tawag dyan knowledge. No? Pero kapag tinranslate mo sa action at naging kaaya-aya ang resulta, wisdom ang tawag doon. So kaya, naniniwala tayo na ang wisdom ay dapat immediate nasa buhay natin. Isabuhay natin ang ating filosofiya, sa buhay natin ang ating paniniwala. Diba? Huwag natin pahirapan ang buhay. Simple lang. Gaya ng quotation ni Zeno of Citium. Si Zeno of Citium, siya yung founder ng Stoicism. So, meron siyang sinabi mula sa sulat ni Diogenes Laertius na The Lives of the Eminent Philosophers. Etong sinabi niya, napakasimple. Better to trip with the feet than with the tongue. Ayun lang. So, mas mainam daw na maglakad gamit ng paa at hindi ang bunganga. Hanggang dito lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.